Kasi at saka umakyat din lang pati ako gawa ng sa ano, siyempre ang dami mong ano na dito na mga relationship, gano'n. So, gusto ko rin ng ano, ng advice, gano'n. Bakit? Kasi may karelasyon ako, LDR kami, nasa Europe siya. Tapos, tinatago niya kasi ako. Sobra kasi, nai-stress kasi, siyempre dito sa ibang bansa, ang hirap. Pag, lalo na kung hindi mo madalas makausap yung family mo, siyempre, siya yung jowa mo, siya lagi yung kausap mo, gano'n. Mm. So, ibig sabihin, tinatago ka niya. Mm. May pamilya ba siya? Sabi niya lagi sa akin wala ano, inano ko yung ano ko sa yung ano, nirespeto ko yung desisyon niya. Time na nagkilala kaming dalawa. Huwag ka muna magrason na. Ang tanong ko, alam mo bang may pamilya siya? Hindi ko alam. Ang sabi niya wala. Pero ang usapan niyo, itatago yung relasyon niyo. Hindi. Wala sa ano namin yung itatago yung relationship namin. Hinahayaan ko lang siya na siya yung magpasya na kung ipopost niya ako, kung ipapakilala niya ako. Hinayaan ko lang siya kasi ayaw ko kasi nung time na yun kasi ayaw kong diktahan siya kung anong dapat niyang gawin or ano pa man. So, hinayaan ko lang siya. Pero nung magsi 6 months na kami, I think 5 to 6 months, nag-as na ako sa kanya. Sabi ko, mm, bakit hindi mo ako kayang ano, kasi it's ultimo yung birthday ko. Friend kami nun sa sa Facebook dati. Ultimo pag-greet ng happy birthday sa mga random person sa mga birthday sa FB, nakakapag-comment ka ng happy birthday kahit hindi mo kilala. Pero sa akin, ang haba ng message niya in Messenger, tapos sa Facebook ko, ni sabihin niya happy birthday, wala. Pero sa private, ang haba ng message niya. Tapos doon ako nag-ano sa kanya na okay lang kahit hindi mo ako i-post kasi desisyon mo 'yan. Pero gusto ko lang sanang makilala yung pamilya mo, gano'n, yung mama mo, gano'n. Sabi niya sa akin, "Hintayin mo mag 1 year tayo," sabi niya. So ako, nirespeto ko. Never ako nag-ano sa kanya na hindi niya ako ipakilala sa pamilya niya, gano'n. Okay lang. Hinintay ko mag 1 year at naka 1 year na kami, more than 1 year na kami ngayon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos, the time na in-unfriend ko siya sa FB kasi nonsense yung namin, yung relationship namin. Friend kami pero parang parang wala ako sa kanya, parang hindi niya ako girlfriend. Tapos, time na mga ilang buwan yun, may nag-message sa akin din sa TikTok, sabi niya, hiwalay na ba kayo ng jowa mo? Sabi niya sa akin, kung hiwalay. Sabi ko, ha? Bakit? Sabi ko. Tapos nagpasa siya mga screenshot na magkausap sila ganun. Kaya yun, sabi ko, hanggang ngayon kasi, nagkaroon kasi kami ng investment. Kaya, ang hirap. Tapos, lagi kong tinatanong sa kanya, ang hinihingi ko lang sa kanya sagot, bakit hindi niya ako ma-post or bakit hindi niya ako mapakilala sa friends Okay. niya. Mahal mo siya. Sobra, hindi ako magtitiis ng ganito, hindi lang, Sa pakiramdam mo, mahal ka niya. yun nga yung iniisip ko ngayon kasi, Ito lagi kong sinasabi ko dito, once na ikaw ay isang OFW, kapag nagmahal ka, dapat no money involved. Kasi may dalawang reason bakit yung tao nag-stay sa'yo. Una, ikaw at kung ano man ang meron kayo ngayon. Pangalawa, pera. Intindihan mo? oo. Dati kasi, Ikaw ang example, kumbaga ikaw yung nabiktima sa tinatawag nating katangahan. Hindi, totoo. oo Kasi naman, once na kapag ang lalaki walang tinatago, ang ibubungad sa'yo, kahit ipakilala pa kita sa pamilya ko. ang Isipin mo, umabot kayo ng 1 taon, never siyang nag-attempt na ipakilala ka niya sa pamilya mo. Kahit ikaw, ma'am, in your own opinion, in your own understanding,
malalaman mo yan o nararamdaman mo yan na meron siyang iba o meron siyang pamilya. For example, merong nangyayaring hindi maganda. Alam mo sa sarili mo yan. Pero, kinukonquer mo yung nararamdaman mo. Kumbaga niloloko mo yung sarili mo na hindi. Respeto ko yung karapatan niya. No. Kumbaga alam mo na sa sarili mo kung ano yung totoo. Ayaw mo lang maniwala. Nahigis mo ba? So ngayon, eto may ano dyan eh. In the future, may mangyayari dyan. Huwag naman sana. Mamili ka. Mananaig yung tama o mananaig yung masama. Okay, tamo? Tanga pa rin? Mamili ka. Siyempre, dapat doon sa tama, di ba? Dito ka madidisgrasya, madam. Sabihin ko sa'yo. Paano kung kasal yung tao? Sabi niya hindi. Tanga ka nga ni. Ito sinasabi ko nga sa'yo. Paano kung kasal yung tao? At kung umabot sa sitwasyon na hindi na siya mahal ng partner niya at kinasuhan siya, damay ka. Ang tanong, may anak ka wala? O, hindi lang sarili mo yung pinahamak mo. Pati yung anak mo. Sino yung magsusumikap sa anak mo kapag ikaw nadali o nagkaroon ng problema? Wala. Tama? Tama, mali. Tama. So, dapat ngayon, nag-iisip ka na. Kung ano man ang meron kayo, unti-untiin mo na. Okay? Madam, maraming lalaki sa mundo. Hindi porket single mom ka, hindi ka makahanap ng tamang lalaki para sa'yo. You deserve someone to make you happy. Sabi ko nga sa mga single mom, huwag niyong ibaba yung pagkatao niyo kahit sabihin nating single mom kayo. Kung ano yung standard niyo nung dalaga kayo, dapat higitan niyo yan ngayon na isang single mom na kayo. Bakit? Matatag ang isang single mom. Marami nang pinagdaan ng problema, di ba? Struggles, pagsubok sa buhay. Kung ano yung standard mo dati, kung ganito ka dati, dapat ganito ka ngayon. Di ba? Huwag niyong ugaliin na hindi, single mom lang kasi ako. No. Pare-parehas lang tayo lahat. Nagkataon lang na natama kayo sa ibang, kumbaga sa hindi tamang lalaki para sa'yo, sa inyo. Di ba? Pero sa sitwasyon mo ngayon, napaka-komplikado yan. Isipin mo sa loob ng isang taon, walang nangyayari. At saka sobra na din ako nai-stress. Wala akong makausap ba, gano'n. Sobra akong nai-stress talaga yung depression ko. Minsan lahat ng mga bagay na gusto kong gawin, mga bagay na nawawala na sa isip ko kasi nade-depress ako. Pati trabaho ko lahat apektado kasi hindi rin naman kasi kahit na hindi pa kami nagkikita or pero yung matagal na, yung tumagal kayo ng gano'n katagal, mahirap na din kasi yung basta-basta na lang na iwanan. Oh, Yung for sure. Sa loob ng mahigit isang taon, siya yung nakapag-survey ng lupain mo. Yun yung isa sa pinakadelikado. Bakit? Hindi natin alam. Baka may hawak na siya. Oh. Wala akong naka-survey. O ganito, sa mga OFW, paalala ha. Pwedeng ipakita, wag lang isama ang mukha. Ano pag na-post ka tapos nag-viral ka? Okay lang yan kung maputi. Paano kung maitim? Diba? Tapos pagkatingin mo, may naiwan pang buhok. Eh di ma-realize mo sana, ay sana nag-ahit ako. Ngayon ma'am, tanungin kita. Alam mo na yung sitwasyon mo. Mag-i-stay ka pa ba? Yun nga yung yun nga. Kasi gusto ko lang kasing anuhin sa kanya, humingi ng sagot. Kasi, Alam mo na sa nag-isip sarili mo ako. yung sagot. Hindi mo kailangan. Kasi ma'am, hihingi ka man ng sagot sa kanya o hindi, yun at yun lang may isasagot niya sa'yo. Kasi wala siyang maisagot na tama.
Napapansin mo ba, sa loob ng isang taon, parehas yung tanong mo, pare-parehas lang din yung sagot niya. Oh, nagdidebate na tayo ngayon, no? Tanga pa rin? Ano? Andyan ako sa baba. Nakikinig pa ba? O, yun yung totoo lang sa akin. Kung gusto Pero niya okay i-defend yung lang. At sarili niya, least, at least, kasi hindi lang naman, ang dami ko din mga friend na, mga lalaki na tinatanong na, kung kayo yung nagkaka-girlfriend, sabi ko, tinatanong ko sila, kung nagkaka-girlfriend kayo, anong dahilan nyo ba't hindi nyo pinopost or pinapakilala sa parents nyo? Ganon. Tinatanong ko sila. Tapos, halos, ang dami ko na tanong, iisa lang yung sagot nila. ganito kasi mama, magsasabi dapat yan, babae, hindi lalaki. Babae yan, dapat nag-iingat, no? Pagdating sa ganyang mga salita. Saka na kita ipakilala kapag napatunayan mo na yung sarili mo sa akin. Pero iba eh, Actually, sa'yo. gusto eh. Kasi Diba? ayoko siyang bigyan ng na time talaga. Seryoso na kasi ako sa sa buhay ko kasi gusto ko na din talaga magkaroon ng sarili kong pamilya kasi lahat naman ng nagawa ko na, nabigay ko na. Napagawan ko na ng bahay yung pamilya ko. Lahat okay na. Lahat ng mga bagay na dati mga nakasangla, nakuha na, natubos na, ganyan. So, sabi ko sa mama ko, and the first time na nagsabi din ako sa mama ko na gusto ko ng mag-asawa at siya yun. Sabi ko, bago ko siya pinakilala, nagpaalam ako sa mama ko, sabi ko. Sabi ko, ma, okay naman na kayo, sabi ko, kahit magkaasawa na ako. Kasi parang naging breadwinner ako sa pamilya. Hindi ako panganay, pero ako yung tumayong ate at kuya, ako yung nagbigay sa kanila ng lahat. So, nagpaalam ako sa nanay ko, sabi ko, okay naman na kayo, so, sarili ko naman yung ko. Pero kahit mag-asawa ako, hindi ko, tatalikuran yung bilang nanay ng anak ko, sabi ko. Tapos, sabi ko, pipiliin ko yung lalaki na tatanggapin kaming mag-ina. Hmm. So, lahat naman sa kanya, tinanggap naman niya ako. Kaya, tapos, pinakilala ko kasi ayaw ko mag-overthink siya. Kasi, sabi niya, baka ikay kasal sa Pilipinas, baka ikay may boyfriend sa Pinas, baka ikay may... So, pinakilala ko siya sa mama ko para mapatunayan ko yung sarili ko na wala talaga akong asawa, na hindi talaga ako kasal, ganon. Tapos, pinost ko siya kasi baka may ibang lalaki o ibang pinost ko siya. So, lahat ginawa ako para sa kanya. Ano Lahat. sabi niya? Nakita niya yung post mo? Oo naman. Ano sabi niya? Siyempre masaya, happy-happy lang, gano'n. Okay lang sa kanya na pinopost mo siya? Oo, okay lang pero private siya, private. Hindi, wow. Pinopost mo pero Dami private. Ha? dami nagagalit eh. Pinopost mo pero private. Ano, basta, Katangahan. Ang sabi mo sa nanay mo, ma, magpakasal na ako. Gusto ko na mag-asawa. Pwede mong bawiin yun. Ma, okay na ako. Akala ko asawa, kabit pala. Naintindihan mo ba yung ibig sabihin? Akala mo iniinsulto kita, pero hindi mo kasi hindi mo manamnam yung mga salita ko o yung ibig sabihin ng mga sinasabi ko kapag hindi kita ginanito. Alam mo yan? ko naman, Gusto tsaka, kong iparamdam sa'yo na may mali sa sitwasyon mo. Isipin mo, okay lang na i-post mo siya tapos kayo lang ang nakakita. sabi siya ng friend ko. Friend ko, kita naman siya. Most especially, yung mga friend mo na yon, trusted friend nyo yon, kilala niya rin yon, tama? Diba? TikTok, friend ko lang. Ngayon, At yung least, nararamdaman mo na saya, okay lang yan kasi masaya ka. Pero yung niyan, kumbaga yung magiging outcome niyan, malaking gulo yan at malaking sakit yan. Kaya ngayon, habang kaya mo pa yung sarili mo, pag-aralan mo kung paano masolve yung problema mo. Kasi pag dumating sa panahon na magtagal na kayo, mahihirapan ka dyan, madam. Nabanggit mo sa akin kanina na involved pera. May na-invest kayo. Ano yung na-invest nyo? yun, mga niyugan, tapos saginan, gano'n.
Worth magkano? Ano na lang. PM. PM. Hindi na po ba? Di ba? Wag Ito, na sa sasabihin ko sa'yo. Sino yung manage? Ikaw o siya? ako. Nasa iyo. Mm. Sa ano namin, Sa sa side ng pamilya mo. Mm. Hmm. Okay naman yan. Pero wala naman siyang inaano, hindi naman niya inaano na persahan niya kinukuha o ganito, hindi Hindi, naman. saglit lang. I-balance natin na maigi. Okay, wag muna tayo mag-jump to the conclusion, guys, ah. Okay. Kasi hindi natin alam yung buong story. May kulang sa story niya. Okay, madam. So, ibig sabihin, sa kapital na yon hati kayo. Ano, oo, pero mas malaki kanya, malaki. Mas malaki kanya. Magsabi ka ng totoo. Mas malaki kanya. Mas Kasi malaki. mas malaki kanya. Mm. Okay. So, ganito lang. No? Kapag nagawa mo yung ipakilala ka niya sa pamilya niya, ganito na lang. Tingnan mo ng sinumar. Hindi niya habol pa pera sa akin kasi mas may pera. Makinig ka muna, ha? Oo. Kasi anong sabihin namin, ma'am, gusto mo pa rin yung susundin mo. Okay, nandito ka lang naman na, uusigin na lang natin. Di ba pag nag-a-apply kayo sa ibang bansa, may mga requirements kayo? Kasama ba si Nomar doon? Hindi. Kukunan Hindi mo ko siya. naman tanong eh. Ngayon, kukunan mo siya ng updated na Senomar. Doon mo malalaman kung kasal siya sa o hindi. Kapag nabigay niya yon, Hindi naman niya, single siya. ano ma? Mga IDs niya, yung mga ID niya. Madaling pikin na, idyo ma'am, ha? Alam mo, madam, ganito kasi nangyari, ano? Kumbaga pinipilit namin paintindihin ka, pero yung totoo ayaw mo talaga umintindi. Hindi naiintindihan ko Alam ko, madam, mahirap sa part mo yan. Kasi, may nararamdaman ka eh. Pero itry mo na makapag-provide siya ng original na Senomar, updated yung date. Pwede yan makapagpakuha sa Pilipinas. No? So, magbigay siya ng authorization, and afterwards, magpakuha siya ng Senomar kasama live birth. Kunin mo. Kapag nakuha mo at makita mo na authentic yung Senomar na yun, doon mo malalaman kung kasal siya o hindi. Then, kapag nalaman mong hindi siya kasal, wala siyang pamilya, go ahead, banat. Ituloy mo yung pangarap mo kasama siya. Pero kung hindi totoo, pag malaman mong totoong kasal siya, tumigil ka na. Napakaganda mo po, madam, para sa ganyan. Intindi mo? niya ako kinakahiya. Siya nga hindi ko kinakahiya eh. Diba? Sige nga, kung hindi mo siya ikinakaya, i-post mo yung picture niya dito. Saan? Dito. Ha? Hindi ko siya. Hindi ko siya nakahiya. Nandito pati siya, pwede umakyat ka. Akit ka nga, sir. Depende. Ano mo nga, sir? Sabihin mo nga yung side mo, sir. Nagtanong lang naman ako nagtanong lang naman ako kay sir kung kasi na talaga ako. Alam mo, sobra stress na talaga ako kasi syempre Personal na po ang Senomar. Hindi naman kami makakita, guys. Sabi ko, humingi siya ng Senomar sa kasama niya. Di ba? Siya lang naman ang makakita. Katangahan din naman yun. Puta, ipakita mo sa jowa mo, isang taong kayo, ay mo ipakita yung pagkakilanlan mo. Ano ka, detective? Animal. Ano, akit ko ba, sir? Ano pangalan niya dito? Ipakit ko. Gusto mo ba gawin kita moderator? Pakitin mo siya. Ikaw magpakit sa kanya. Hindi, malay mo. Diba, dito yung daan para maging mapanatag yung loob mo at magkatuluyan kayo. Inahal ko yun eh. Halata naman, madam. Halata naman na mahal na mahal mo siya. Sige nga, i-akit mo siya, moderator ka na. Tingnan ko. Nag-comment siya dito eh. Mag-comment ka nga, i-invite kita. Anong comment? MZ yung pangalan niya eh. MZ. Anong comment niya?
Na all, nakalagay, sana all daw. Nandito ako. Hindi ko alam. Mamaya galit sa akin yan. Na all daw. Na-invite mo ba? Hindi ko makita siya eh. Mm. May patingin nga ng itsura rin. Wait lang. Nakita ako. Wait. I-comment yun sa akin. Hanapin ko. Grabe si Ma'am magmahal talaga guys, no? Siyempre, kasi babae kasi anak ko, ayaw ko kasi ng ang dami kong na iba-iba yung ipapakilala ko. Gusto ko kasi pag alam nyo, yung naging ex ko, it's 42, I'm 24 years old lang. Kasi ganun ako kaseryoso, gusto ko talaga kung yun na talaga, ayoko ng iba-iba. Ano, ang pangalan, GM? Hindi. Wait lang MJ. siya. MZ yun, MZ. Ah, MZ. Pindutin mo dito, baka nandyan siya. Ito oh. Ito siya, ito. Ayan. Naka-private. O, nag-private siya. Hindi siya naka-private eh. Ngayon nag-private na siya. Na, sabi ko sa'yo. Utang ina talaga. Guys, walang kasalanan si Ma'am dito ah. Nagmahal lang ako. Totoo. Kaya hindi natin masisi yung nararamdaman ni Ma'am dito, guys. Nagmahal lang ako at saka di ako nagloko. Kaya nga siya dito umakyat, guys, para magkaroon ng idea. Hindi naman tayo perfecto, pero i-try natin siyang gisingin. Kasi, di ba, hindi siya naka-private dati. Nag-public siya nung time na nag-away kasi kaming dalawa na halos maghiwalay na kami, halos maghiwalay na kami kasi pinupush ko siya, i-post mo ako, ganon. Tapos, pinost niya ako, naka-caption, i-post ko na kasi ganito, ganyan, naka-caption. Ibig sabihin, pag may nakakita na tapos yun, private yung account niya. Tapos, that time na dinelete niya yung mga post niya sa akin, yun, nag-public na siya. Di ba? Walayin mo naman dan. Pag maaga pa. Ang hirap lang. Pero okay lang. At least, nagkakaroon ako. Kasi yung utak ko, ayaw ko kasing hindi ko naman siya sinisiraan kasi huwag tayong maninira ng kahit na hindi naging maganda yung relasyon natin sa kanila. Kailangan pa rin, syempre. Naging parte sila ng buhay natin. Tapos, naging masaya tayo the time na naging okay. Kayo lang. Bakit? Nakita ko ba yan? Ano lang. Kung sabihin tayo kasi wala akong nakita dyan. Ni Kukumo hindi ko nakita ah. Hindi kasi baka madamay pa ako ba? Wala talaga akong peace of mind. Okay, so yun lang ang maasabi ko sa'yo ma'am. Tigilan mo na yan. May mali dyan. Pag hindi mo tinigilan yan, maalala mo ko pagdating ng panahon pag nagka-problema ka. Kasi ikaw nagsabi, lahat naibigay mo na sa pamilya mo, okay ka na. Lahat. O, alam niyo, sobrang takot na takot talaga ako kasi Huwag mo nang antayin na yan yung magiging dahilan para mawala sa'yo lahat. Lahat binigay ko as in lahat. Kaya nga nasorbe ang lupain eh. Oo, kaya Okay lang yun. Normal talaga yun. Nangyayari talaga yun sa mundo. Masabi ko lang habang maaga pa, umiwas ka na. Okay? Na-survey, matagal lang tinatago. Magmamahal. Ganun talaga syempre eh. Oo. So, ganun lang masasabi ko. May tanong ka pa? Andito na ulit siya pero iwan ko saan na siya. Sige, pakitin mo. Akyat ka, MJ. Akyat ka, hindi naman kita sinisiraan. Nag-akyat ako dito, hindi kita sinisiraan o ano. Hindi kita sinisiraan dito. Galing nga ni mami kasi, di ba?
yung panig mo sa kanya pa rin. Kahit ano naman ang sabihin namin dito, kayo din naman yung magdi-decide. Akyat ka, MJ. I-ano mo, akyat Yung ka. tawag mo sa kanya, love, mahal, ani. Ano, love. O, love, akyat ka daw, love. Ayun na, kinikilig yung puto, si Kuwing ko to eh. Ah, Niluloko na yata yung kilig na kilig pa, ano. Ang bira. hindi siya, ayaw niya umakyat. Hindi ko alam kung ano. Hmm. Hindi ko alam kung ayaw niya umakyat or ano. So, Nahihiya siya kasi gagawin mong action pagkatapos ng live na to. hindi ko alam kasi pare ko galit yan. Sabi niya pinapahiya ko siya. Pero hindi Ibig naman. sabihin, from time to time, you are willing to be tanga. Wala ano mahal mo eh. Ganun naman tayo pag tayo nagmahal, digaw. Sobra alam nating mahirap na yung sitwasyon. Ang gusto ko lang kasi yung, ano ba, kasi yung utak ko since na, gusto ko yung kasagutan ba, yung gusto ko kasing marinig sa kanya kung bakit hindi niya ako kayang ipakilala sa mama niya, sa parents niya. Mamaya mo, pagtawag niya, galit na siya. Ikaw, ready na. O, na love, huwag ka na magalit. Baka ganyan na. Maayos ka. Diba? Pagtawag ko, galit na galit. Anong ginawa mo kay 2.0? Ba't umakit ka dun? Sinasabi-sabi mo ba yung pangalan ko? Love, ito na love. O, bukas na. Hindi naman. Kasi matagal. Hindi na bubuksan. Simula na mag-away. Nung kasagsagan ng sobrang away, wala na. Hindi ko na pinapakita. Tigas sa ulo ko. Sige, yun lang ma'am. Tawag dito. Intindihin mo lang yung sinabi ko. Para ikaw pa rin na magde-decide sa sarili mo, hindi ako. Okay? Yun lang, yun lang kasi yung ano ko kasi yun nga, sobrang stress na talaga ako dito. Yung halos umiyak na ako sa kanya para lang malaman ko kung ano yung sagot. Nagagalit na ako. Lahat as in nagawa ko na para lang makuha ko yung sagot na matagal ko nang Ako na nagsasabi sa'yo, wala kang makukuha ang sagot. kasi sabi niya lagi sa akin, kaya ko naman. Sabi niya, kaya ko naman. Tapos, Madaling sabihin. kaya daw niya ako ipakilala sa pamilya. Mag-antay daw lang ako. Ako pa ang pinag-antay. Kalimitan ibabae ang nagpapaantay sa lalaki. Ako ibaliktad at ako na nag-aantay. Alam mo pa eh. Ba't okay lang sa'yo? Mahal ko nga ni Baya. Sige. So, yun lang. No? Ingat ka. God bless.